Sound check. Sound check. Meron. Sound. Mahina. Sabihan mo yun. Sound. Sound check. Stand up. Sound. Low. Pinag-iinit na hayop yan. Sounds. Meron na. No, magkabiro naman yun eh. Sounds. Napalyan ang kakasabay-sabay na. Sound check. Sound. Low. Sound check. Hello. Check. Hello, sound check. Check. Sound check. Low. Meron. Alin? Meron na yan. Hello. Check. Ayos. Hello. Orange. Yan yan. Hello. Takas. Dari orange. Tama yung gain ng bigis sa atin. Walang gain control dyan. Wala. Hello, sound check. Sama. Sound check, 1, 2. Hello, sound check. Sound check. Pag wala kang mic, Sound check, 1. Sound check. Okay na to? sir. Prep. Sound check, 1, 2. Sige, mamaya. Ngayon na tagad. Sound check. Sound check. May na lang. Low.
Check. Sound check. Meron. Sound check. Pakita niyo yung white, ah. Ang red yun. Yung red naman sa akin. Ano sa'yo yan? Gamit ni Vincent, no? Ako magsasabi kay Bien, basta iparating nyo lang sa akin, kung bahala. Ben! Hindi ka o! Hanap ka namin na. Sino narinig ang boses? Eh paano naman kasi, paano hindi maririnig yung boses mo? Eh baka naman pati yung kay Bien Audio ay ginapin ninyo dapat sa akin lang. Muna yung window na yun. Start.
po sa inyong lahat, sa lahat po ng manunood. Okay. Sa ilang sandali po ay magsisimula na po tayo at pinapag-usap po namin ang etiquette ng panunood. Iwasan po ang masyadong kwentuhan. Paki-silent mode po ang ating mga cellphone. Pwede po tayo mag-appreciate ng palakpakan. At ano pa ba? At salamat po sa pagdalo. Sana po ay magustuhan ninyo ang aming pagtatanghal. Maraming pong salamat. And okay, lights off please. Sound check, sound check, sound check. Ulitin ko ba yung sinabi mo? Sound check. Sound check. Sound check. Hello. Low. Sound check. Sound check. Sound. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po sa ilang segundo ay mag-uumpisa ng ating palabas. Parang wala. Sound check. Sound check. Sound. Check. Pinakikiusapan po ang lahat na kung maaari ay makaisa sa isang katahimikan na wala po muna kaming maririnig na ano pang boses sa ating mga audience. Pinakikiusapan po ang lahat na kung maaari ay tumahimik at sa ilang sandali po ay mag-uumpisa ang ating palabas. Sa aming mga panauhin po, marami pong mga bangko dito sa unahan na inilaan para sa inyo. Wala kasing electric pan doon. Nandiyan ako ang kagamit. Nasa yung mic na gamitin doon Leg. Black. Lang sa inyo. Kakalimutan yung tayo. Hindi nagsasalit. Sound check. Hindi na kumasama sa amin ha. Hindi niya kahit mapapasal. Pagkain mo na sa office. Pagkain mo. Okay na daw po. Ano, meron ka ng tali? Game na. Sir Bon. Music. Sir Bon, okay na. Music. Pwede na. Good lang sa inyo.
mo ito halapin, patay mo na dapat. Hindi, nakaano, utak na dito. Wala, talaga. Papatayin mo yung sa likod, kumanya sa likod. Pagbati sa'yo, maestro. Judas, sa pamamagitan ba ng iyong galing, pinagkanulo mo ang anak ng tao? Isalo mo ang iyong tabak. Tandaan mo, ang taong nabuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Palayain mo sila! Palayain mo! Kayo! Tulisan ba ako? Para gamitan yung tapak at pamalo. Palagian akong nang... Oh, muntintin ninyo ako, dinarakip. Pero ganun pa man, alam ko na mangyayari ang bagay nito. Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! 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 Sino itong pulubing dinala ninyo sa amin? Itinali na ni mo'y pinandidirihang tao? Siya si Jesus! Ang manggulong Nazareno! Ikaw ba, si Jesus? Ikaw ba ang Jesus ng Nazaret? Sinasabi nilang asaan ang iyong kaharian? Ang iyong pinagmulan. Magsalita ka. Hindi ba isa ka lang anak ng hindi hamak na karpintero, hindi ba? Tulmo ngayon sa Ang mga tao... Ganyan ka bang makipag-usap sa matataas na kaparian? Arugante! Kung nakapagsalita ako ng masama, bakit mo hindi patunayan? Ngunit kung mabuti ang aking sinabi,
iluhan. Magaling! Pakita natin sila! Pinagaling niya ang may sakit kung makita niya rin mo. Sa tulong ng mga dimo. Nasaan siya ng Kristo ito? Pinalaya niya. Sa tulong ng mga demon. Ko mismo ito. Pinalaya niya ang mga demonyo sa tulong ng kapwa. Ari ng mga Hudyo. Binansagan niya ang sarili bilang anak ng Diyos. Wawasakin daw niya ang templo. Sa loob ng 3 araw, siya raw ang tinapay ng buhay. At kapag hindi natin kinain ang kanyang laman at ininom ang kanyang dugo, hindi raw natin makakamtan ang Magsitingin kayo! Nais mo bang sagutin ang mga paratang sa tinatanong kita ngayon, Jesus? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Ang anak ng Diyos! kayo na ang nagsabi. Ngunit ang anak ng tao'y mauupo sa kanan ng At ang katuparan ng banal na kasulatan ay naganap nga na sa ating makabagong panahon ay nakarating ang kwento ng banal na sakripisyo ng ating Panginoon. Sa mga pangyayaring ito, nagpasalin-salin sa daang henerasyon na isulat sa mga banal na katitikan at nagpalaganap sa buong daigdig. Ngunit ang hindi nalalaman ng marami ay kung gaano kahirap ang misyon sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ay matutuklayan natin ang ilang mga saksing halos hindi natin lubos maisip na nagpapahayag pala ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Si Pilato na naniniwala ngunit hindi mabitawan ang kapangyarihan. Si Claudia na sumasampalataya ngunit hindi makawala sa tinikala ng pagiging asawa. Si Longhino na nagpatotoo ngunit hindi ka nais-nais ang sasapitin. Si Nicodemo na nais sumunod sa buhay at aral ni Jesus ngunit hindi matalikuran ang kayamanan. Si Simon Sireneo na saglit ng pag-aalay sa pagbubuhat ng krus ang kaya lamang na maiambag sa misyon ni Kristo. Ang magnanakaw na sa huling sandali ay niyakap ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Si Veronica na sa kabila ng pagiging babae na walang karapatan noong mga panahong iyon ay aluin ang mukha ni Jesus na punong-puno ng dugo. Marami silang maaaring sila'y iilan lamang sa mga nabanggit at sana sa panahon na ito sana ay makita ninyo ang inyong sarili kung paano kayong magiging kabahagi ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo at sa buhay ito at maging
pamalagiang panata sa walang kapalit, bagkus ay makapaglingkod lamang sa Diyos at sa ating kapwa. Mahal na Gobernador! Mahal na Gobernador! Anong kaguluhan ito? Bakit ninyo ipinalik si Jesus ng Nazaret? Hindi na ipinadala ko na siya kay Herodes Antipas para siyang umatol sa kanya? Mahal na Gobernador, ibinabalik ni Aking Herodes ang tao ito upang kayo magpatibay ng kapasyahan. Dinala nyo ang nasasakdal sa hukumang ito. Nasumbong na pinagugulo niya at pinasasama ang inyong bayan. Ngunit nang bigyan ko ng masusing pagsisiyasat, ay wala akong makita nga namang kasalanan sa kanya. Gayon din marahil si Herodes Antipas, kaya ay pinabalik siya nito sa akin. Marahil ay galit lamang kayo sapagkat marami ng tao ang sumusunod at naniniwala sa kanya. At dahil dito ay napapahiya ang inyong pamaraan ng pananampalataya sa lungsod ng Jerusalem. Meron po kami batas, mahal na Gobernador. At ayon dito, ang tao ito'y dapat mamatay sapagkat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Nagpapanggap na anak ng Diyos? Opo! At iyan ay pinakamasamang paglapastangan sa ilalim ng aming batas. Pinakamabigat na kasalanan sa aming pananampalataya. Aba, bagong sakdal ang inyong tinuran. Noong unang tinanong ko kayo ukol sa sakdal ninyo sa taong ito, ang sabi ninyo na siya ay nag-uudyok sa mga tao upang maging magsik, nagbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Cesar, at nagpapanggap na hari. Ngayon, lilipat kayo ng sakdal ukol sa inyong pananampalataya? Nagpapanggap na anak ng Diyos? Ha! Saan po ka nagmula? Bakit hindi mo ako kausapin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o parusahan ka? Hindi kaya mas higit ang kasalanan ng mga tao na nagkarisa. Isang malaking kabaliyang mapintakasyan lumalakas tayo sa iyong pilit. Sa pagdadalang ko, sinasabi niya tungkol sa iyong pagdadalang. Ang Diyos ay isa. Ibigin mo siya ng buong puso, isip at gano'n. At ang kapwa, tulad na lang sa rin. Parang sinabi lang niya sa waiting, panalita ang batas na itong panalita. Dinanang mo ang nagtona. Ang panitigaan ng panalita. Kung kaya, ipahanap mo po na lang siya, pagkatapos, kailangan mo!
Ako! Ako, sino isang kwento ako ang bibigay ko ng puso sa tingin ko. At ako rin ang masisiwala. Ang mga pamilya na ginawa ng mga kapitero. Ang tao nito, at inalakas ang tawag kay Jesus na sarili, ay isang tunay na bigla. Sapagkat siya ay nagpapagandaan ng Diyos. Bawal na pinagawa. Puso nila. Para sa ikakakadilig mo ng kamalan. Wala nang pinagputing-puting. Ang pagtulad niya ng mga anak. Ang tawag mo ay pagbayad ng isang tunay na sinungaling. At wala pagkatulad ng ugal kayo. Pila nila. Siya raw ay makapagyarihan. Gigibig ang tempo. At sa loob na 3 araw ay muling inatayo ng hindi gagawin ng tao. Jesus, ang tunay na anak ng Diyos. Sa palagay ko, dapat lang na mag-ibalik ang pumataya. Pero nakusap ko siya sa'yo, mahal na hari ng Jesus na Nazareno. Ito ay isang maganda at matalas na tuloy tinig. Koronang tinig na pinagkuyanan pa upang maging nagkakatapat sa iyong pagkakatayan ko. Isa na lang yung ganang tatay, Jesus na Nazareno. O kaya, dapat lamang na ikaw ay nagiging ng sabit-sabit. Bakit sa ito? Ano naman yan si Pagos Campo? Pagos! Pagmasdan ng Jesus. Hanggang sa mga sakay ito yung mga kamasupok sa lalya. Sinabi pa ng mga nagkakaroon dahil nakakal ko ang pagkakaroon at kung sino ang magpapagkakaroon ay nagkakaroon kasi sa Hindi ba may pagkas tayo kung sa pagpapalayan ng pinag-o? Karal! Karal! Tuloy sa labas! Okay, silas. Ilang bang na ang pangalan? Ang ipagkaroon sa inyo ang pangalan ng kasutuin sa sabi, nakaharap ng Kristo, ay pagbibiligin kayo ng isang bilanggang panalayan. Sa Pasko ito, ay nais kong 2 bilanggang laban ang iyong pagbibilihan. Sino ang sa inyong pagbibilihan ko? Si Jesus na pinanawang ng Kristo o si Barabas? Si Jesus! Si Barabas! Ibigay mo sa amin si Barabas! Si Barabas! Si Barabas! Ako masumpuan ka.
talaga na hikayat ninyo ang mga tao. Sunod pagtusok. Kapag ang tao Sino ang Vice President? Jesus ang President? Masusunod ba? Kung sa aking pagkakala, wala siya kasalanan. bakit hindi ka magsalita? Hindi mo ipagtanggol lang yung sarili. Ang iyong Jesus ang Panginoon. Ibibigay ko na ang katawan ng karapatan sa ilalim ng mga pulas. Bibigyan kita ng tatlong pagkakataon upang ipagtagunaw ito sa iyo. Una, Jesus na Panginoon. Mayroon ka bang pagsasabi upang ipagtagunaw ito sa iyo? Pangalawa, Jesus na Panginoon. Mayroon ka bang pagsasabi tungkol sa sabi ito? Pangatlo, Jesus na Panginoon. Mayroon ka bang upang bigyan linaw sa ito? kung wala, ay hugasan ko ang aking mga kamay sa usapin ng taong ito. Hindi na ako sa iyo! Sa kulungan! Ako! Si Manamo! Pag-ibigin na rin! Makinig na! Bilang ito, gobernador, ay ginagawa ko Makinig kayong lahat! Bilang inyong gobernador, ako ang inyong kagustuhan. Kunin niyo siya at ipako sa krus ayon sa inyong kagustuhan. makinig na lahat. Ito ang nilagay sa una ng Diyos. Makinig kayong lahat! Ito ang ilagay niyo sa ulunan ng kanyang krus. Henry, lang ibig sabihin, hari ng mga Hudyo. Mahal na gobernador, di yata't hindi yan ang niyong sinulat. Sa halip,
Nakakakita na ako ng liwanag. Nakakakita na ako! Ito isang himala! Tatlumpung pilak. Inip. Tatlumpung pirasong pilak. Ano itong aking nagawa? Ano itong aking nagawa? Pinagpalit ko sa 30 bilang ang aking maestro. Napakasama ko! Napakasama ko! Aking maestro! Napakasama ko! Parusahan mo ako, Panginoon! Parusahan mo ako! Kunin mo ang aking mga mata! Ah! Dugutin mo ang aking puso! Bilang kabayan! Ng lahat ng aking kasalanan. Hindi! 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 Hindi ito maaari! Hindi! Pinagkanulo ko ang aking maestro! Pinagpaluko ang aking maestro! Ano itong aking nagawa? Ano itong aking nagawa? Panginoon ko! Panginoon ko! Ah! Ah! Panginoon ko! Panginoon ko! Ah! Nagkasala ako! Panginoon ko! Panginoon ko! Panginoon ko! Nagtaksil ako sa iyo, Panginoon ko. Nagtaksil ako. Apatayin mo ito sa puno yung gabi. Follow mo lang yung follow. Maestro, nagdamay sa sarapin ito. Nagtaksil ako! Nagtaksil ako! Nagtaksil ako sa iyo, Panginoon ko! Nagtaksil ako! Magabigti siya, magabigti. Pag sumigaw siya. Magkakaya ka! Magsagot! Sa lahat ng aking! Pag sumigaw, apatayin mo. Salamat! Nagtaksil ako, Panginoon! Maestro! Tumawanan ako. Panginoon! Patawarin mo ako. Kung ito ang magiging kabayaran. Ah! 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 Panginoon! Nagkasala ako! Panginoon! Ah! Panginoon! Panginoon ko! Panginoon ko! O aking maestro! Panginoon ko! O aking maestro!
aking Panginoon, ang aking kapalaran. Panginoon, o aking Maestro. Panginoon, patawad. Hindi ako makabagal. Tayo na yung nagagawang sa kanya. Pero yung Jesus na nasa loob. Sinari, ang iyong mga kapalimutan. Dahil, hindi na na sa krus si Jesus, nagpusa at namatay. Hindi ko yan. Hindi mo sinabi sa akin. Jesus, yung tama ng tao sa kanya. At ang mga po sa kanyang minabalik. Pagkatapos, ang kanyang magkaya at dalawang tuloy. Ako'y natutos sa inyong sigawa. Kung ang natutos sa sigawa, ito'y gagawa ng Panginoon. Kawan! Tawagin si Panginoon! Mahal na Gobernador, Sinasabi rito ng mga eskribas at pariseyos na hindi mo raw pinali ang mga buto sa hita ni Jesus at hindi mo dinala ang kanyang bangkay sa lambak ng hinom. Bakit? dahil po sa nung ibaba ko sa krus ang Nazareno, ito po'y wala ng hininga. At paano ka nakatidiyak? Batid ko, sapagkat ako mismo ang tumulo sa sibat sa kanyang dibdib. Yan! Nakita na ninyo? Hindi lamang pala pagbali sa buto ng mga hita ang kanyang ginawa, kundi higit pa. Ang isang taong babali ng mga buto sa hita ay maaaring mabuhay pa. Ang kanyang dibdib ay tutulusin ng sibat upang ang puso'y puwasak. Aba! Tiyak na mamamatay ito! Ano pa ang nais ninyo? Mahal na Gobernador, marahil hindi nyo naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang Nazarenong yun ay nagwika noong ito'y nabubuhay pa, na tulad ng natitipig sa aklat ng mga propeta, na siya raw ay mamamatay nang hindi nababali ang mga buto niya sa hita, at ito'y ililibing ng mahusay. At dahil sa senturyon na si Kapitan Longhino ay parang natupad na ang mga hula ng mga propeta. Aba, kasalanan ko ba kung ang mga pagkakataon ay isang mga pagkakataon lamang? Isa pa, mahal na Gobernador, binigyan daw po ninyo ng karapatan si Jose
Joseph ng Arimatea na kunin ang katawan ng Nazareno upang ito'y ilibing sa kanyang sariling libingan. Bakit ninyo ginawa ito? Sapagkat si Joseph ng Arimatea ay kinagalang nakasapi ng inyong Sanhedrin. Hindi ko siya matanggihan. Katulad ng kadalasay, hindi ko kayo matanggihan. Si Joseph ng Arimatea ay lumapit sa inyo sa sarili niyang pagkatao, hindi bilang isang kasapi ng aming Sanhedrin. At yan pa ang marahil na maging dahilan ng isa na ba panibagong pag-aalsa dito sa atin. Alam ninyo, mahal na gobernador, maraming ulit na sinabi ng Nazarenong yaon nung siya'y nangangaral sa mga tao na kung siya'y mamamatay, siya raw ay mabubuhay na muli sa ikatlong araw. Ang aming pinangangambahan ay baka nakawin ng mga kampo na Nazareno ang kanyang katawan sa libingan ni Joseph at sabihin si Jesus ay nabuhay na magmuli. At ito naman ay paniniwala ng mga tao sapagkat ito nasa hula ng mga propeta. At kung ito ay mangyari, ay baka ito na naman ang mag-umpisa ng bagong pag-aalsa sa mga tao. Kung gayon, patanuran natin ang libingan ng Nazareno, araw at gabi. Magpapadala ko ng mga senturyon doon. Kayo din naman, magpadala kayo ng mga gwardyang Hudyo. Longido, ikaw ang mamumuno sa pagbabantay sa libingan. Sige, Longhino, bantayan mong mabuti ang libingan ng Nazarenong yan. Patay na siya, ginugulo pa ako! Ang kanyang kamahalan, Claudia Procula, buting may bahay ng Gobernador Poncio Pilato. Claudia, aking asawa, dumating ka na pala. Kumusta ang pagbabakasyon mo sa lungsod ng Cesarea? Mabuti naman, Poncio. Batiin mo ako, Claudia. Ang pasagulerong si Jesus ng Nazaret ay wala na. Patay na. Tapos na ang sakit ng ating ulo. Nagkakamali ka. Ang sakit ng iyong ulo'y ngayon pa lamang nagsisimula. Paano mo nasasabi yan? Noon pa man ay sinabi ko sa iyo, huwag kang makikialam sa anumang bagay tungkol sa taong iyan. Natatandaan mo ba ang aking panaginip noon? Panaginip? Ano ang iyong panaginip? Sa aking panaginip ay nakita ko siya.
si Jesus ng Nazaret, na pinahihirapan ng mga Hudyo. Walang awang pinagpasan ng krus tungo sa landas ng Kalbaryo. Walang awang hinagupit at ang mga babae walang magawa sa kalupitan ng iyong mga kawal Romano. Sa aking panaginip ay nakita kong ipinako sa krus si Jesus at walang awa siyang sinibad sa dibdib. Hindi ito mawaglit sa aking isipan at ang aking panaginip ay nagdulot ng agam-agam sa akin. Kaya't agad ko itong isiniwalat sa iyo noon. Ngayon ay may propesiya na kung mamamatay man siya doon sa Golgota, siya'y muling mabubuhay. Makailang beses nang sinabi ang bagay na iyan. Kaya Poncio, kapag nagkatotoo ito, ang lahat ng iyong kayamanan, lakas, kapangyarihan at karangyaan at ng buong imperyong Romano ay mawawalang nasaysay. Kailan? Alis! Iwan niyo mo kami mag-asawa! Dali! Alis! Claudia, nasisiraan ka na ng bait. Hindi, Poncio! Ikaw ang nahihibang. Ang isip mo'y maiksi, utak mo'y abo. Hinatulan mo si Jesus na mamatay sa krus. Iyan ay pagdurusahan mo. Ngunit hindi ako ang humatal sa kanya. Iyan ay kagagawa ng kapwa niya, Hudyo. Subalit ikaw ang nagpatibay sa hatol. Maniwala ka sa akin. Ang taong yaon ay tunay na anak ng Diyos. Talagang nasisiraan ka na ng bait, Claudia. Alam mo ba kung anong mangyayari sa akin kung sakali may makarating sa'yo? Tiyak na ako ipapadala sa Roma upang parusahan din. May isang buwan na ngayon nang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa anak nating si Pila. Ako'y humingi ng kapahintulutan mo upang dalhin siya kay Jesus pagkat siya'y may karamdaman. Subalit tumanggi ka! Hindi mo ako pinaniwalaan. Wala kang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, ang kaisa-isa nating anak ay pumanong na sa daigdig na ito. Talagang hindi mo naunawaan ang iyong sinasabi. Malubhang-malubha si Pila noon. Ipinatawag ko na ang pinakadalubhasang manggagamot sa buong imperyo. Ngunit maging sila'y nagsabi, walang nagpag-asa si Pila. Claudia, mahal na mahal ko rin ang ating anak. Subalit, talagang wala nang pag-asa. Mayroong pag-asa! At iauwi na kay Jesus ng Nazaret. Paano mo natitiyak yun? Natatandaan mo ba ang babaeng anak ni Jairus? Si Jesus ang bumuhay sa batang iyon matapos na ito'y malagutan ng hininga. At si Lazaro ng Betania, ilang araw na siyang patay. Subalit, sa tawag lamang ni Jesus, siya'y muling nabuhay. Kung nakinig ka lamang sana, ang tanging anak natin ay kapiling pasala natin ngayon. Nagbibigay ng ligaya, pag-ibig at pag-asa. Maniwala ka, Poncio. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Iyan ang katotohanan. Katotohanan? Ano ang katotohanan? Ang taong iyon ay kaharap ko kanina. Tinanong ko siya, ikaw ba ay anak ng Diyos? At sumagot siya na siya raw ay pinanganak na hari. Ngunit hindi sa kalupang ito, kundi sa kaharian ng kanyang amang nasa langit. Siya raw ay bumaba sa lupa na daigdig na ito upang sumaksi sa katotohanan. At muli ko siyang tinanong, ano ang katotohanan? Ngunit hindi na niya ako pinansin. Kaya't ipinatawag ko ang kawal at ipinabalik ko siya sa mga Hudyo. Claudia, hanggang sa mga sandaling ito'y lubos ang aking paniniwalang wala siyang kasalanan. Ngunit ang mga kababayan niya ay lubhang mainit ang dugo sa kanya. Sila ang naghumatol sa kanya. Dahil tuwag ka! Batid mong wala siyang kasalanan? Bakit mo siya hinatulan? Tama na ba ang paghugas ng iyong kamay upang malinis ang batik sa iyong budhi? Hindi, Poncio! Hindi! Mga lilibong hindi! Sabi mo yan, sapagkat ikaw ay isang babae. Tunay ngang ako'y isang babae. At ito'y aking ipinagmamalaki. Pagkat sa kahariang ito, na may katuwiran kaming mga babae kaysa sa inyo. Alam namin lahat na si Jesus ay tunay na tao at tunay na din na Diyos. Kaya't sa buong Jerusalem, wala ni isang babaeng humamak sa Kanya o maglahi man o hindi naniwala sa Kanya. Ang tanging ginawa naming mga babae manangis na lamang. Kaming mga babae nakikinig sa aming puso, sa aming kaluluwa.
Talagang nasisiraan ka na ng bait, Claudia. Hindi ka tulad ninyong mga lalaki. Lalakas! Bisig at bibig lamang ang pinahahalagahan. Claudia, huminahon ka. Ano ngayon ang nais mong gawin ko? Buhayin siyang muli? Hindi na kailangan! Nakatitik sa banal na aklat ng mga propeta na siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Iyan ang nais kong ipabatid sa iyo. Tinatanong mo ko kung ano ang katotohanan? Ang katotohanan na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Mga kawal! Maglabas ng alak at pagkain. Palabasin din ang mga pananayaw. Nais kong maliw.
Ito isang himala! Nabuhay na muli si Jesus! Ito isang himala! Nabuhay na muli si Jesus! Ito isang himala! Nabuhay na muli si Jesus! Bakawan! Nasaan kayo lahat? Lumilitol na naman! Bakawan! Nasaan kayo lahat? Lumilitol na naman! Mahal na gobernador! Mahal na gobernador! Usap-usapan ng mga Hudyo na si Jesus daw ay nabuhay na muli! Yan ba ang pinagkakaguluhan ng mga tao? Nakita mo na, Poncio Pilato? Natupad ang pangako ni Jesus. Nagkatotoo ang kanyang mga hula. Ang mga propeta hindi nagkamali. Malaking kalokohan. Mga kawal! Sunduin ang mga tao sa libingan. Sunduin ng mga tao sa libingan. Nais ko silang makausap. Madali! Mga senturyong tapat sa akin, sabihin niyo sa akin kung ano ang totoong nangyari sa libingan ng Nazareno. Magsalita kayo. Gimbal-gimbal, kamahalan. Kamanghamang pangyayari. Anong kamanghamanghang pangyayari? Tila kami nasilaw sa liwanag na parang kidlat. Anong kami makitang muli. Ang bato sa libingan ay nagalaw. Si Jesus, nasaan si Jesus? Wala na po. Wala na po ang bangkay ni Jesus. Wala na po ang katawan ni Jesus sa libingan. Nawawala ang bangkay ni Jesus. Si Longhino. Nasaan si Longhino? Si Longhino po'y tila ba'y nahihibang. Sinasabi niya na si Jesus daw ay lumabas mula sa libingan. At ngayon, si Longhino ay nasa gitna ng bayan at sinasabi sa lahat ng tao na si Jesus daw ay nabuhay ng muli. Isang malaking kailangang pigilin si Longhino. Malaking gulo ang kanyang gagawin. Isama ninyo mga kawal, pumunta kayo sa kabayanan at sabihin sa mga taong uhulihin ang lahat ng maniniwala kay Longhino. Hanapin si Longhino. Nais ko siyang makausap. Madali! Nangyari na ang aming pinangangabahan. Nilasing at pinatulog ng mga kampo ng Nazareno yung mga gwardya. Gumawa ng kung anong-anong ingay at saka ninakaw ang katawan ng mapagkulong Nazareno. At ngayon ay naroon ang magaling mong kapitan na si Longhino sa gitna ng Jerusalem. Buong kabaliwang isinisigaw na si Jesus daw ay nabuhay na muli. Dala marahil ng matinding pagod. Kaya't hindi nalalaman ni Longhino ang kanyang ginagawa at sinasabi. Baro! Hanapin mo si Longhino. Alam kong matalik mo siyang kaibigan. Ikaw ang makipag-usap sa kanya. Pilitin mo siyang makipagkita sa akin. Suhulan mo siya ng salapi kung kinakailangan. Eto, magmadali ka. Walang katotohanan ang nasabi ni Caiphas sa iyo. Si Jesus ay tunay na nabuhay sapagkat siya'y tunay na anak ng Diyos. Maniwala ka sa akin. Iyan ang katotohanan. Claudia, sinasabi ko sa iyo noon at sasabihin kong muli sa iyo ngayon, hindi gawain ng isang mga babae ang makialam sa aking pagpapasya. Alam kong wala siyang kasalanan. Ngunit ang mga kababayan niya ay daig pa ang mga hayop sa kamisan. Para silang mga taong bundok. Hayan! Nasa harapan mo sila, ang leader ng mga Hudyo. Ang isang may pananagutang tao na may matibay na paninindigan ay higit na makapangyarihan kaysa sa mabangis na pangkat ng tao na may pusong hayop. Naging mahina ka. Hinatulan mo si Jesus ng kamatayan dahil natakot ka sa kapwa mo pusong hayop. Wala kang matibay na paninindigan. Ikaw ay susumpain ng daigdig sa habang panahon.
Nagsumbong ang mga tao na di umano'y hinihikayat mo ang tao na makimagsik. At sinasabi mo pa na ang gobernador at paraseo ay nagkamali sa paghatol ng kamatayan kay Jesus. At sinabi mo pang si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Ang tungkol kay Jesus, siya ay tunay na anak ng Diyos. Ito. Balit ang pagtuturo sa mga tao kung mag-imagsik, walang katotohanan. Isa pa, sinuway mo raw ang utos ng ating gobernador. Malis ka raw sa iyong pwesto at hinayaan mo na kami makampunis sa kanyang bangkay. Iyan ay malaking kasinungalingan. Kailanman ay di ko sinuway ang utos ng ating gobernador. Ganun pa man, ipagdidiinan ko sa inyo na si Jesus ay nabuhay na muli. Lumabas siya na nagniningning ang kanyang mga kasuotan. Ang mga mata niya ay maamo at nanunood sa aking kaisipan ng kanyang mga titig. Balong Hido, talagang nasisiraan ka na ng bait. Makinig ka, kaibigan. Marahil ay pagod ka lamang. Eto, kunin mo ang salaping ipinadala ng ating gobernador. Tumuko ka sa isang pahingahan. Magliwaliw ka. Kalimutan mo ang kalokohang iyong pinagsasabi. Eto, tanggapin mo. Tamasahin mo ang likaya ng buhay. Hindi, Paro! Hindi ko matatanggap yan. Natagpuan ko na ang katotohanan. At ito ay hindi kayang bilhin ng salapi. Bumalik ka na sa ating gobernador. At sabihin ko sa kanyang tinatanggihan kong kanyang handog. Ang nabigay sa akin ni Jesus ay higit pa sa kayamanan sa buong daigdig. Ito yung tunay ang pananampalataya. Pag-ibig sa puso. Ano? Aking kaibigan. Hindi na ako papalik sa kutangan mo niya. Mga kawan! Kapulis sa ilaw! Takbo sa ilaw! Ilawin mo. Meron ka. Request mo nga rin. Sige. Bakit po hindi ka kalituhan? Bakit po tatakbo ang itong tama at sila ang mali? Alip na lang natin. Baka busy rin si Vincent. Bakit kayo biglang lumapisa? Sa dinami-lagi ng mga lupaano sa buong ito, ay ito ang hinilang na gawing saksi sa katotohanan. Ako'y lumapit sa iyo kasi nang iyong loob. Sapagat hindi ko nais makita na ang isang lupaano na may dakilang pananagutan tulad ng sayo na maging mahina at tuwag.
Itaguyod mo ang pagkalan ng mga lumalong at tuon ng maitim na bakit dahil kay Pilato. Sa hintay kay Juan kahit na tinitubis. Magpapatawag mo. Harapin mo ang iyong mga nagarasin. Tularan mo ang katapakan at pananalig sa Diyos ng Jesus. Hinarap niya ang kanyang mga kaaway na walang pag-aakabilihan ng mga. Tularan mo si Jesus na Pino. Harapin mo si Pilato. Patay pre, off. Nag-radyo? Ako na lang nag-radyo. Kapag ano lang, kapag feeling natin madilim, tayo na lang mag-after. Tayo na lang gagawa. Mas kaya lobot to. Ocho. Kaharap sa iyo si Domingo, hindi ko magpapatayan sa inyo na siya'y walang kasalanan. Kundi ko pang ipapatid sa inyo ang pinakadakilang katotohanan sa lahat ng panahon. Dito lang na. Tulog. Tinagala Gobernador Poncho Pilato. Isang taon na naman si Pagkakala si Diego Lunes. Ayun na rin. Sa Pilipinas, ipinakot ng Jesus. Habang siya ay nasa Diyos. Sinisunod niya sa gawaan ng buhay muli sa nagtatangkal. Pinakot ko siya mga at kung tinakot siya ikaw sa gawaan ng buhay. Kaya mo na ng mga sabay. Si Diyos ay tinakot. Ano ba ang restaurant? Ang pinagsasabi kasi tayo ito. Katulong mo naman ito. Handa ang iyong pinagsasabi. Handa na mo siya. Kung mapapawis na ang mga pinagsasabi. Kaya nakikita na ito ba? Na isang kabinan nagsasabi. Ang ito na tayo na ito. Kaya matatawa ang lahat. Kasi muna, sa tayo ang pagpunan sa iyo. Balik si Jesus ang Nazaret na ito. Habang si Simeon ay nasa Diyos. Sinusuipa ka tayong lahat. Balik si Jesus. Pinatawad na tayong lahat sa pagpilaan ng ginawa natin itong palasin nito. Pagpalaan na ako sa Simeon nito. Kaya wala mga oras. Dahil ay piliin ninyo ang aming isang mata ay halos bulag na. Kaya di namin pinapadala sa diba. Isa na mamatay na lamang sa mga pinapako sa puso ng kota. Isasabihin lang sa inyo. Noong mga oras na yun, habang si Jesus sinalabang sa puso, kung ipunong-puno ng pagkakaroon sa inyo, gusto ko siyang makita ang pagkakaroon. Ako, ang lalabang sa mga pagkakaroon. Kaya walang araw ko siya nila sa bago dibdib. Paano niya ako at tubig na bumalisig sa nalalaman ko mga wala. Kaya ako nagpapit at maliwanag. Nagkakulang ko nakita. Yung mukha ni Jesus, nagpuko ng buko. Parang may parinig. Ako hindi na pinapatawad sa pagkala na namin ginawa na kapalasan sa nila. Iyan ay sa ating kalakuan! Hindi na namin yan sa iyo na bayan! Napakalang ka na dito! Ang isip na ang mga ito na! Iba'y tuloy nyo.
Kaya pa po siya. Bakit dito po yung speaker dito? Kaya maaari natin alas dito para speaker dito. Subalit, magbibigay lang sa inyo na ang pinagkakalitan na dahil sa pinakita sa akin ni Jesus. Pag-ibig, patawag na pinadama sa akin ni Jesus. Ano po muna? Siya ay nagpaliwanag sa akin ng mga. Siya ay nagpaliwanag sa akin ng Diyos. Alam ko na naman, ang puso na namin, paniwala kayo sa akin. Ang kailangan natin ang kailangan ang pinakadakilang niyaya sa bawat ng mundo. Ito, kaya sinayan ko. Lumino, nalalaman mo ba na ang iyong mga sinasabi ay maaaring makasama sa iyo, sa akin, at sa mga sister? Sabi, bawat ng kapag ang mahal at huwag yung malapit na kabalik. May mga sabihin sa akin na ikaw daw ay nag-uwag sa mga nabit at kanyang mga presyo ay pamamahaman dahil kami ang nagpapos sa Jesus. Ay malaki kasi maligan. Pagka sinasabi sa mga tao, bawat kasi maligan. Pagkakataon ko sinasabi sa mga tao ng bawat katutuan. At ano ang iwanan? Kasi Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Siya ay nabuhay na muli. At ang kanyang alari sa daigdig nito ay ang pag-ibig na walang pagkain. Siya ay kailangan ng isang ang api at tutulong na rin. Siya ay para sa pagkakatawa na lahat. Pananalig sa kitabukan at sa kapayapaan. Alam naman na natin. Ang mga layunin mag-iyan ng pagkakagsig. Pero dinudulot mo ang akala Nasa labas. Di ba rin aga, no? at sinasabi mo. Kasi sinasabi, Nasa labas. hindi mo nalalaman na sinalaman sa akin ang lahat dito sa mga kanila. Bakit ang kahalian ni Jesus ay bakit ito? Sabi niya ni Jesus ito kasi hindi mo lang sa kita. Walang kalusan. Maraming pagkakamali na ang iyong nagawa dahil sa kapulangan mo na pananalig sa iyong sarili. Sa iyong kapwa ay sa Diyos. Makamig ka kay Lord. Araw-araw ang pagkakamali mo ay may iyong kapalaran. At ang maraming ito sa pagkakamali. Sinong hero ay nagkasama sa iyong buwan? Sinong hero ay siyang taksil? Kung sa lain mo, kung aral sa masalim. May alam ka na kung may iwan sa pwede nito ang kanilang alam. Hindi madali ang pagbansa ng pagkuha. Sisipaw ang espiritu. Ang buhay negatiti ay yung sili ang katapat sa pagkuha. Siya ang pamalaman. Kahamagin at aapin at Jesus ang pagpusahan ng kamatayan. At lalalatin ko ang aking nagalaman. Ang tao sa aking ko. Ang mga nakang pagmamagpag ka ang ginaw. Dahil ang mga lalaw. Ang mga niyang kinitay. Namayantay ka. Alalahanin mo na ilang araw lang ang nakakaraan at matulad mo si Jesus na pagkakasin. Ginawa ko ito sapagkat ikaw ay nagtulak sa mga kanto. At ikaw ay muling tinulungan nila. At muli ka rin sinsukong ng Diyos na ikaw ay muling tulungan sa kanila. Sila yung nakasakit. Galit. At walang iniisip na di pa ako kinabangan nila. Kung bakit maglayin ako ng hatilan ng Diyos sa mga lahat ng pagkakulang. Ikaw ang kanila kay Jesus. Huwag kang magkabalik taligay mo ang ino. Hindi
unos ng kapwa ko. Maawa ko. Maawa ka. Nagawal! Alisin sa harap ang barito. Tingnan niyo siya na gano'n sa kalasin! Ang katuan! Maro! Yung video, kapitan ng mga sekretaryo ng Imperyo Romano at binuyan ng mga kawal sa mundo ng Pilipinas ay nasasagdal sa mga taksil sa Impaya at sa Ecuador. Dahil sa hindi pagsunod sa unos na nakapasal, dahil sa pagsunod kay Jesus ng Nazareth, na isang mulat ng Pilipinas na nag-aagitan ng hindi taksil sa bayan, at dahil sa pagsunod sa kanikas na kailangan, may sa unos ng panunod ng Imperyo Romano, sa pamamagitan ng karapatang itinawag sa Gobernador Pedro Pilato del Roberto Guerrero. Ikaw na nito ay natulan ng kamatayan. Lamino, may nais ka pong sabihin? Nawag mo tumali kayo lahat ng Diyos ay kapag sa lahat. Kasi ikaw ang nagkakasapa sa mga mamamatay. Subalit, nagkatutuhan na ang linggo ng buhay. Jesus, ikaw ang pinag-inagilan ng pangalan sa salimutan sa pag-iisalita sa asal mo. Jesus, sumusunod sa iyo. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming pag-ibig. Ikaw ang liwanag ang nasabang luwan. Jesus, tumitanggapin mo. Dahil ang bibitiling buhay ko. Magtagoy mong ito. Ang dahilan sa iyo. Nagiging sakit ng tulo ang binigay sa ating Kristo. Sa as ay natapos na rin ang kanyang pagkagulo sa pagkakayang pagkagulo. Mahal na ganoon, nagiging ka, binabaging kita, nagtiyawag tayo!
ng anak at ng espiritu. Turuan Sa Marita. Elijah Jensa.
George Lasales and Jamila Morta.
Ang sandaling ito ng kapalitan. Muli niyang inusal ang dalangin. Ang kalooban ng poema